Magandang araw sa iyo. Hawak na namin ang mga materyales na binigay mo tungkol sa pagpapakilala sa wikang Koreano. Ang misyon natin ngayon, hindi lang basta mag-memorize. Gagawa tayo ng isang parang first impression survival kit. Oo, yan yung aabangan natin. Kasi ang pag-aaral ng Koreano, lalo na base sa mga source mo, ay hindi lang tungkol sa grammar, di ba? Tama? Ito ay pag-unawa sa isang kultura na, may malalim na pagpapahalaga sa respeto. At herarkiya. Eksakto, bawat salita, bawat kilos, may ibig sabihin. Kaya ang tanong natin hindi lang anong sasabihin mo, Kundi, bakit ganun ang paraan ng pagsabi nila? yun. Handa ka na bang alamin yung mga sikreto sa likod ng mga simpleng pagbati? Sige, simulan na natin. Ang unang 5 sekondo, based sa dialogue ni Agong at Madu sa source mo, ang pinakaunang maririnig mo ay ito. Pakinggan nating mabuti. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ulitin natin, dahan-dahan. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Isa pa, isipin mong binabati mo ang bago mong boss. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. At dito pa lang may mahalaga na agad tayong mapapansin. Hindi lang yan salita. Oo, yung kilos. Tama. Sa Korea, ang pagbating iyan ay halos laging may kasamang kilos. Kung mas matanda ang kausap mo o mas mataas ang posisyon, Kailangan mong yumuko. oo, kailangan mong bahagyang yumuko. Pwedeng mula sa baywang o kahit pagyuko lang ng ulo habang sinasabi mo yan. Teka, yan agad yung isang bagay na interesting. Sa atin kasi, di ba, sapat na yung nite at hello. Oo. Pero sa kanila may kasamang pagyuko. Bakit ganun kahalaga yon? Magandang tanong yan. Kasi ang pagyuko, hindi lang siya simpleng paggalang. So ano siya? Isa siyang physical na pagkilala sa social structure ng Korea. Malaki kasi ang impluensya ng Confucianism. Ah, okay. So sa bawat pagyuko mo, parang kinikilala mo yung edad at posisyon ng kausap mo. Isa siyang paraan ng pagpapanatili ng kaayusan sa lipunan. Wow, so hindi lang siya hello. Isa siyang social signal. Eksakto. Paano naman kung kaedad mo lang o kaibigan mo? Kailangan pa rin ba ng bonggang yuko? Diyan na pumapasok yung nuance, no? Kung kaibigan mo na o mas bata sa'yo, sapat na yung mas informal na anyong, Anyong? oo, anyong, na may kasamang tanggo ng ulo o maliit na kawaya. Ang mahalaga, alam mo kung kailan gagamitin yung formal at yung informal. Let's go. Okay, malinaw yan. So, nakabati na ako, nakayuko ng tama. Susunod, siyempre, pagpapakilala. Paano mo sasabihin ang pangalan mo? Chonon, pangalan, imnida. Jonen pangalan imnida. Pakinggan natin ang 3 beses. Jonen pangalan imnida. Chonon, pangalan, imnida. Jonen pangalan imnida. Jonen pangalan imnida. Sige, himayin natin yan. Yung jo, Jo. oo, jo. Yan yung formal na paraan ng pagsabi ng ako. Pero ang pinaka-critical na parte dyan ay yung dulo. Imnida. Tama, imnida o imnida. Yan ang formal na I o is. Sa paggamit mo pa lang yan, agad kang naglalagay ng isang magalang na distansya. Default yan sa mga unang pakikipagkilala. Okay. Ngayon, alam na nila ang pangalan mo. Base sa materyales, ang kasunod na tanong kadalasan ay nasyonalidad. Ganito itatanong sa'yo. Ono nara saram imnika? Onu nara saram imnika? Ulitin natin. Ono nara saram imnika? Onu nara saram imnika? Ono nara saram imnika? Onu nara saram imnika? At dito, may isang detalye kang dapat mapansin. Yung pagbabago sa dulo. Ay, oo. Mula imnida, naging imnika. Yun. Ganyan lang kasimple sa formal na Korean. Palitan mo lang yung tunog sa dulo at yung statement nagiging tanong na. Ang galing. Taos yung parira lang, ono nara saram. Napakadali lang pala. Kung ikaw ang tatanungin, ito ang isasagot mo. Philippine Saramimnida. Philippine Saramimnida. Ulitin natin para tumatak. Philippine Saramimnida. Philippine Saramimnida. Philippine Saramimnida. Philippine Saramimnida. Ganun lang, pangalan ng bansa, tapos Saramimnida. At may maliit na cultural insight dyan, no? Ano yun? Yung pagsasabi ng, ako ay tao ng Pilipinas.
Parang ipinapakita nito kung gaano kahalaga yung group identity sa Korea. Hindi lang siya tungkol sa'yo, kundi kung saang grupo ka kabilang. Interesting. Okay, para masanay ka, heto pa ang ilang bansa mula sa listahan. Korea, Hanguk, 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 Vietnam, 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 at Thailand, Taeguk, Teguk. Taeguk. Okay, so alam na nila ang pangalan mo kung taga saan ka. Sa isang professional na context, ano ang halos laging kasunod na tanong? Trabaho. Siyempre, trabaho. Tingnan natin yung usapan ni Nitch, Ann at Carlo. Ito yung tanong. Halo 씨는 학생입니까? Kaloshinan 학생입니까? Ulitin natin ng dahan-dahan. Kaloshinan 학생입니까? 칼로 씨는 학생입니까? Kaloshinan 학생입니까? 칼로 씨는 학생입니까? Kaloshinan 학생입니까? 칼로 씨는 학생입니까? Okay, dito may dalawang bago na tayong konsepto na. Ano? Susi sa pag-intindi ng Koreano. Una, yung si. C. Oo, si. Katumbas yan ng Mr. o Miss na idinudurugtong sa pangalan. Paggalang yan. Pero, May pero. at malaking pero to. Mag-ingat sa paggamit nito. Parang mag-ingat. Akala ko ba paraan ito ng paggalang? Hindi ko ba pwedeng tawagin ng boss ko na halimbawa Kim, si? At dyan ka magkakamali. Oo. Ang she ay ginagamit lang para sa mga taong kapantay mo o mas mababa sa iyo ang posisyon. Kapag tinawag mong she ang boss mo, pwedeng itong ituring na walang galang. Ah, okay. So, anong gagamitin ko? Gagamitin mo yung titulo nila, tulad ng Team Jangmim o Team Leader. Isa itong social minefield na nagpapakita kung gaano kadetalyado ang paggalang sa kultura nila. Grabe. Tapos yung pangalawa, yung nun na nakadikit sa Carlo She. Nun. Ito ay isang topic particle. At hindi lang yan basta grammar, parang ito yung spotlight na sumisigaw ng, Hoy, ito ang pinag-uusapan natin ngayon. Wow, ang lalim pala ng isang maliit na particle. Oo, mas mahalaga pa yan maintindihan kesa mag-memorize ng daan-daang salita. Okay, balik tayo sa dialogue. Ang sagot ni Carlo ay, Anyo, 저는 기로자입니다. Anyo, janon kunuroja jimnida. Isa pang beses. Anyo, 저는 기로자입니다. Anyo, janon kunuroja jimnida. 아니요, 저는 근로자입니다. Anyo, jonon kunloja입니다. Malinaw, no? Anyo ay hindi. At ne naman ang oo. So ang sinabi niya, hindi, ako ay isang manggagawa. Tama. Ang kunloja ay worker. Simple lang. Sige, para mapalawak pa natin ang bokabularyo mo, heto pa ang ilang trabaho mula sa listahan. Guro, 선생님, 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 doktor, 의사, 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 empleyado ng kumpanya, 회사원, 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 at magsasaka, 농부, 농부. 농부. Okay, kumpleto na yung verbal exchange. Pero napansin ko sa notes mo, nabanggit din yung handshake. Akala ko ba bowing ang standard? Ah, oo. Anong tuntunin dito? Kailan ka yuyuko, kailan ka makikipagkamay? Dito natin makikita yung paghalo ng tradisyon at modernisasyon sa Korea. Yung pagyuko, yun yung tradisyonal. Yung handshake, impluensya ng kanluran, lalo na sa business. So, pwedeng sabay. Kadalasan, ginagawa nila ng sabay. Bahagyang yuyuko habang iniaabot ang kamay. Pero ang pinakamahalagang detalye ay ito. Ano yun? Kung mas mataas ang posisyon ng kaharap mo, hindi mo basta-basta iaabot ang kanang kamay mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kailangan mong suportahan ng kaliwang kamay mo ang iyong kanang braso o pulso habang nakikipagkamay. Ah, yung two-handed handshake. Eksakto. Isa na namang pisikal na pagpapakita yan ng mas mataas na antas ng paggalang. Para mong sinasabi, ibinibigay ko sa iyo ang aking buong atensyon at respeto. At kung hindi mo yun gagawin? Maaring ituring na kaswal o walang paggalang. Grabe. So, kung gayon, ano yung kabuuang aral dito?
na sa kulturang Koreano, ang bawat pakikipag-ugnayan mula sa salita sa lalim ng yuko hanggang sa paraan ng pakikipagkamay ay isang pagtatanghal ng respeto sa hierarkiya. Hindi siya optional. Hindi. Ito mismo ang wika ng kanilang kultura. At dito nagtatapos ang ating mas malalim na pagtingin sa sining ng unang impresyon sa Korea. Hindi lang tayo natuto ng mga parirala, no? Oo, binuksan natin ang bintana sa isang kulturang nagpapahalaga sa bawat detalye. Bago tayo maghiwalay, iiwan namin sa iyo ang isang tanong na pwede mong pag-isipan. Sige. Ngayong nakita natin kung paano hinuhubog ng herarkiya at paggalang ang simpleng pagbati, paano kaya nito naiimpluwensyahan ang lahat ng iba pang aspeto ng buhay sa Korea? Mula sa kung paano pinapatakbo ang mga proyekto sa opisina, Paano nagdedesisyon ang isang pamilya hanggang sa kung paano nag-aaway ang magkakaibigan? Ang wika, simula pa lang yan. isang bagay na pag-isipan. Okay, bilang aming pagpapaalam, sabay nating bibigkasin ang lahat ng mga mahalagang parirala at salita na napag-aralan natin. Uulitin natin ng 2 beses. Handa ka na ba? Sige, 안녕하세요. 필리핀 사람입니다. 필리핀 사람입니다. pangalan 씨는 trabaho입니까? Pangalan 씨는 trabaho입니까? 네. 네, 아니요. 아니요. 한국, 한국, 필리핀, 필리핀, 학생, 학생, 근로자, 근로자, 선생님, 선생님, 회사원. 회사원. 다음에 또 만나요. 다음에 또 만나요. 다음에 또 만나요. 다음에 또 만나요. 다음에 또 만나요.